Isipin mo ang isang mundo na walang ilaw, walang telepono, walang sasakyan, at walang internet. Mahirap isipin, di ba? Ngunit bago dumating ang mga makabagong teknolohiya, ganito talaga ang buhay ng tao. Sa loob ng libo-libong taon, iba't ibang imbensyon ang unti-unting nagbago sa ating pamumuhay hanggang sa marating natin ang modernong panahon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 imbensyong nagpabago sa mundo at sa mga pamumuhay ng tao, kasama ang kanilang kasaysayan, kung paano sila na-imbento at ang mga taong nasa likod ng mga ito. Una dito ang gulong. Ang gulong ay isa sa pinakamatandang imbensyon sa kasaysayan. Naimbento ang gulong sa rehiyon ng Mesopotamia na ngayon ay bahagi na ng Iraq, humigit kumulang 3,500 BC pa. Nakakatuwa dahil hindi ito unang ginawa para sa transportasyon. Ginamit muna ito bilang pottery wheel para sa paggawa ng mga palayok. Kalaunan, may nakaisip na ikabit ito sa mga kariton. At doon nga nagsimula ang revolusyon sa paglalakbay at transportasyon. Kung walang gulong, wala na sanang kotse, bisikleta, tren at eroplano. Isang simpleng bilog lamang, ngunit binago nito ang buong mundo. Noong 1400s, napakahirap gumawa ng libro. Kinakailangan sulat kamay ang bawat pahina. Isang libro noon ay maaaring abutin ng ilang taon bago matapos. Pagkatapos ay dumating itong si Johannes Gutenberg. Noong 1440, sa Germany, naimbento niya ang movable type printing press. Dahil dito, naging mabilis at mura ang paglimbag ng mga libro. Biglang kumalat ang kaalaman sa buong Europa. Maraming historian ang naniniwalang ito ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit umunlad ang science, edukasyon at modernong sibilisasyon. Bago tayo magkaroon ng GPS, umaasa lamang ang mga mandaragat sa mga bituin. Ngunit kapag maulap ang panahon, naliligaw sila sa dagat. Sa China noong ika-11 siglo, naimbento ang magnetic compass. Natuklasan ng mga Tsino na ang magnetized na bakal ay palaging tumuturo sa hilaga. Dahil dito, naging mas ligtas ang paglalayag. Nakatulong ito sa pagdiskubre ng mga bagong lupain at pagbubukas ng pandaigdigang kalakalan. Noong 1700s, karamihan sa trabaho ay ginagawa ng tao o hayop. Ngunit isang Scottish engineer na si James Watt ang nagpahusay sa steam engine. Ginagamit nito ang lakas ng singaw upang paandarin ang mga makina. Dahil dito, nagsimula ang Industrial Revolution. Biglang dumami ang mga pabrika, lumakas ang produksyon, at nagsimulang umunlad ang ekonomiya ng maraming bansa. Ito ang naging pundasyon ng modernong industriya. Noong unang panahon, kandila at lampara lamang ang gamit sa gabi. Mahal ito at delikado pa. Maraming siyentipiko ang nagtangkang gumawa ng electric light. Ngunit si Thomas Edison ang naging pinakasikat matapos makagawa ng praktikal na bombilya noong 1879. Ayon sa kwento, mahigit 1,000 eksperimento ang ginawa niya bago siya nagtagumpay. Nang tanungin kung bakit hindi siya sumuko, sinabi niyang hindi siya nabigo. Natuklasan lamang niya ang maraming paraan na hindi gumagana. Dahil sa bombilya, naging posible ang 24 oras na aktibidad ng tao. Isang araw noong 1876, may isang inventor na aksidenteng natapon ang likido sa kanyang kagamitan. Agad siyang sumigaw, "Mr. Watson, come here! I want to see you!" At narinig ito sa kabilang kwarto. Ang inventor na yon ay si Alexander Graham Bell. Ito ang isa sa mga unang matagumpay na tawag sa telepono. Mula noon, nabago ang paraan ng komunikasyon ng tao. Ang dating ilang linggong paghihintay ng sulat ay naging ilang segundo na lamang. Noong araw, pangarap lamang ng tao ang lumipad. Marami ang sumubok, ngunit karamihan ay nabigo. Pagkatapos ay dumating ang magkapatid na Orville Wright at Wilbur Wright. Mayroon silang maliit na tindahan ng bisikleta sa Amerika, ngunit mahilig sila mag-experiment.
Noong December 17, 1903, matagumpay nilang pinalipad ang unang eroplano sa kasaysayan. Tumagal lamang ito ng 12 seconds, ngunit binago nito ang mundo. Ngayon, kaya na nating maglakbay sa kabilang panig ng mundo sa loob lamang ng ilang oras. Bago madiskubre ang antibiotics, maraming tao ang namamatay kahit sa simpleng infeksyon. Noong 1928, may isang siyentipikong nagngangalang Alexander Fleming ang umuwi mula sa kanyang bakasyon. Pagbalik niya sa kanyang laboratory, napansin niyang may amag ang tumubo sa kanyang petri dish. Sa halip na itapon nito, pinag-aralan niya ito at natuklasan niyang pinapatay ng amag ang bakterya. Dito isinilang ang penicillin. Tinatawag ito ng marami bilang isa sa mga pinakamahalagang medikal na imbensyon sa kasaysayan dahil nakakapagligtas ito ng milyon-milyong buhay. Noong 1800s, naisip ni Charles Babbage ang ideya ng isang makinang kayang magsagawa ng komplikadong kalkulasyon. Hindi man niya ito natapos habang siya ay nabubuhay, naging pundasyon ito ng modernong computer. Noong ika-20 na siglo, mabilis na umunlad ang teknolohiyang ito. Mula sa mga computer na kasinlaki ng isang silid, naging kasinlaki na lamang ito ng ating mga palad. Ngayon, halos lahat ng aspeto ng buhay natin ay konektado na sa computer. At ang number 1 nga dito ay ang imbensyong halos ginagamit nating lahat sa araw-araw, ang internet. Nagsimula ito bilang proyekto ng militar ng Amerika noong dekada 1960. Layunin nitong makagawa ng komunikasyon na mananatiling gumagana kahit magkaroon ng digmaan. Kalaunan, pinalawak ito ng mga siyentipiko at universidad. Noong 1909, iminungkahi ni Tim Berners-Lee ang World Wide Web o WWW. Ito ang naging daan upang maging madaling gamitin ang internet para sa buong mundo. Dahil dito, kaya na natin makipag-usap, matuto, magtrabaho, mamili, at manood ng videos saan man tayo naroroon. Isa ito sa pinakamalaking pagbabago sa history ng sangkatauhan. Mula sa simpleng gulong hanggang sa panahon natin na may internet, bawat imbensyon ay nagsimula sa isang ideya. May ilan na bunga ng aksidente, may ilan na produkto ng libo-libong kabiguan. Ngunit lahat sila ay may iisang bagay na magkapareho. Binago nila ang mundo at ang paraan ng pamumuhay ng tao. Sa iyong palagay, alin sa mga imbensyong ito ang pinakamalaga sa kasaysayan? I-comment mo ang iyong sagot sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutan namang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kamanghamanghang kwento.